Welcome to Madeira. Dumating na kami dito sa Madeira, guys. Ang ganda naman ng panahon kasi lumabas din si araw. Medyo malamig pa siya. Pero okay lang naman. Dito nag-ready na sila para sa mga mag-excursion kasi in every stop namin kailangan namin mag-booking ng mga city tour, for example. Ang daming mga activities. Maganda ang sunset sa ngayon. Kahit medyo malamig, pero maya-maya umaraw din siya. Yan mga bus na yan. Yan ang nag-booking ng mga tour. Kasi kami, pang-apat ko na dito sa Madeira. Ang Madeira, guys, ay nasa Portugal siya. So, naghanda na rin kami dyan kasi lalakarin lang namin ang buong syudad. Kasi meron silang mga daanan dito na pwede lang naman siya lakarin. Kasi minsan pag nasa cruise ship ka, kailangan mo rin maglakad sa labas pag dumating ka sa mga lugar na nag-i-stop ang cruise ship. So, kailangan mong maglakad talaga kasi minsan ilang araw nasa dagat ka lang. So, kailangan mo rin mag-exercise, ganon. Meron namang fitness sa loob, mag-gym, ganon, pwede naman. Pero iba talaga yung nasa lupa ka talaga. So, in-enjoy na namin ang lugar na yan. Alam na namin kung paano siya, kaya hindi na kami nag-book kasi sayang naman. Ang mahal pa naman ng bayad. Pero, nilakad namin ng mga 2.5 hours. Kasi ang ganda ng paligid dito sa Madeira, guys. Meron silang mga swimming pool na nasa dagat, yung parang natural lang sila. Pero karamihan naman ng mga hotel dito ginawa na nilang mga yung swimming pool talaga. Pero nasa dagat siya. Maganda talaga. Kung sa summer, ang ganda-ganda talaga ng mga swimming pool. Mag-ingat lang talaga kung malaki yung alon. Dito sa Madeira, guys, is parang tropical din ang panahon dito. Nagtatanim na sila ng mga saging, yung mga tropical na mga prutas, tinatanim na nila dito kasi parang kagaya na rin sa Pilipinas. At saka yung mga halaman nila parang Pilipinas, may mga bumbil din sila. Ang dami nilang mga parehas-parehas ng mga tanim. Ayan nga, yung cotton yan na kahoy. Pero sa totoo lang, kailangan mo talagang i-motivate yung sarili mo. Kasi, kung hindi, kung tamad ka, di pwede. Ayan ang center nila. Ang dami nilang mga shop na souvenir dyan. So, wala naman kami masyadong binibili kasi ang binibili ko magnet lang naman. Kasi ang dami ng mga bagahe na hindi mo na talaga makayang kargahin. Ang ganda ng tanawin, guys. Diyan ang barko namin. Sa totoo lang, ang ganda-ganda, hindi mo ma-imagine talaga na
maano talaga ang lugar nila dahil ma-amaze mo talaga ang mga culture nila, ang mga building nila, kung paano nila inimprove. Parang hindi mo talaga siya makalimutan. Kaya ilang beses na kami dito bumabalik-balik. Kasi ang mga tao, ang lugar, ang linis, ang daming mga kahoy, ang daming mga way na pwedeng lakarin. Interesting talaga siya. Kaya kayo guys, kung gusto nyong pumunta dito, kailangan nyo lang talaga mag sipag maglakad. Ayan ang sinasabi kong swimming pool. Natatanaw talaga yung dagat. Pero ginawa na nilang medyo social guys. Noon, meron pa naman, pero hindi na namin pinuntahan kasi ilang oras lang kami dito nag-stop over. So, kailangan mga 4:30 or 5 o'clock nasa barko ka na. Ang dami nilang mga swimming pool na natural pa rin. Oo. So, mga ano na dyan, mga 10 o'clock na yan, medyo mainit na siya. So, ang kailangan lang talaga guys, meron kayong yung trekking shoes talaga ang suotin. Kasi kung hindi, kung kasama mo mahilig maglakad, masakit din sa paa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang path nila, ang ganda-ganda talaga. Kasi, ginawa talaga nila, hindi maputik. Parang ginawa nilang bato-bato. Oo. Ang daming ang mga excursion pwede mong anuhin. Ang daming mga kasama namin na nag-excursion. Oo. Diyan, galing na kami diyan. Naglakad na kami niyan kasi nagbakasyon kami diyan ng 1 week ata. Oo, nag-trekking holiday kami noon. Matagal na yun. Makita nyo yan, ang daming mga bumbil nila dito. Oo, magaganda talaga ang mga bulaklak. Kung marunong lang talaga guys mag-arrange. Ang oo. Nahabi ko na rin lang bakasyon kasi yung partner ko ang hilig-hilig naman talaga magbakasyon. At saka dito guys, yung paborito kong bulaklak na kalachuchi ang tawag. Ang dami nila tinatanim, iba-iba rin ang kulay. So, mga 1.5 hours na ang lakad namin dyan. Yung asawa ko kasi ang bilis-bilis niya maglakad eh. Minsan hindi ko siya nahahabol. Kaya tumatakbo ako minsan. Kung makikita nyo talaga, ang view niya, green na green. Inaalagaan nila talaga yung mga tanim nila. Kailangan stay green talaga. Oo. Hindi talaga nila inaabuso. Kaya nagustuhan ko talaga dito ang lugar nila. Marami din dito guys na pwede mong kainin ang isda. Masarap sila magluto dito ng isda. Kasi yung parang crispy talaga siya. Nakikita nyo yan ang view. Kaya gustong gusto ko talaga. Sana kung makarating kayo dito, itong lugar na ito, huwag nyo talaga yan mamiss na lakarin. Kasi, ang ganda niya guys. Tamang-tama talaga na makapag-exercise ka ng husto. Kaya, welcome talaga ang mga turista dito kasi, sila parang lang sila sa mga tourist, nabubuhay din sila sa turista dito. Kung nakikita nyo ang view na yan guys, just oh my god, meron pa yan silang glass bridge ang tawag dyan. Ako hindi ko nga kaya yan puntahan.
kasi ang lalim. Akala mo kahit may glass ng inaapakan mo, akala mo mahuhulog ka. Dito kami guys, naghintay na kami ng ng bus kasi hindi ko na kaya maglakad pabalik. Kasi kung maglakad ka pa pabalik, bali 5 hours na yun. So hindi ko na kaya. Sakit na ng paa ko dyan. Pero nag-enjoy talaga ako kasi ang dami mong makikita ng mga gagandang mga view nila. Kasi ang dami nilang mga bundok-bundok talaga na pwede mo nga talagang lakarin lang. Kailangan mo lang talaga magsipag maglakad. Kasi kung hindi, lagi ka lang sumakay, hindi mo makikita ang mga lugar na dapat mong makita talaga. Kaya, ganun talaga kung mag-tourist ka, mas marami ang lakad kaysa sakay. Kasi, pag lagi kang sumasakay, wala ka masyadong makikita. Kaya dito, pagbalik namin, pumunta pa kami sa sentro nila kasi meron silang mainom nga tinatawag nila ang pangalan ay poncha. So, dyan sa taas kami guys na nag-inom ng poncha. Masarap siya. Parang orange na may honey ata na may alcohol din. Palengke ito yung market nila. Hapon na kasi kami dumating dito kaya wala na masyadong mga isda. Malinis ang palengke nila dito. Na akala mo nakalakad ka lagi ng red carpet. Kasi red yung cruise ship namin, yung tepik nila carpet nila is red din. Malinis ang market nila dito guys, hindi siya marumi at saka mabaho. Kaya yan ang nagustuhan ko. Yan ang native nilang building na talagang Madeira style talaga. Yung old town nila. So, pabalik na kami dyan sa barko namin kasi parang nagdilim yung panahon. Akala ko uulan dyan. Pero hindi naman siya natuloy. Pero naglakad na lang kami dyan pabalik. Hindi yan guys, hindi yan beach. Dito sa Madeira, huwag kayong mag-expect na magaganda ang beach nila. Hindi. Bato talaga karamihan dito. Kaya karamihan kung magbakasyon dito ay laging mag-trekking, hiking, ganon. Maganda rin dito ang carnival nila and every January ata yung carnival nila. Pero hindi namin na abutan kasi hindi pa panahon. Parang nasa gitnaan ata o February ba yung nila, yung carnival nila dito. Yan ang pangalan ng Madeira nila. Hindi masyado nababasa. Pero ang ganda ng park nila. Kasi ang laki, karamihan nga dyan, hindi pa nila tinanggal ang decoration nila sa Christmas decoration nila. Hindi pa nila natanggal kasi dumating kami dyan ng 5. So wala pang 3 kings. Kaya hindi pa nila natanggal. So yan ang barko namin guys. Ang laki niyan, ang haba. Sa totoo lang, kung nasa harapan kami, yung kwarto namin nasa harapan, tapos yung restaurant nasa likuran. Ang layo, every time na kakain ka,
maglakad ka talaga. Kasi ang layo, nasa likuran talaga ng barko ang mga restaurant. Pero maganda naman. Kasi hindi naman pwede na pagkatapos kumain, hihiga ka. Ang dami naman activity sa loob guys ng barko. May mga show lagi. May mga activities talaga sila. Araw at gabi. Tapos hanggang 11:30 may buffet pa sila sa labas. Kung maganda ang weather, mainit. Gumagawa talaga sila ng mga ng activities ng mga tao. Pwede ka maglaro, pwede ka mag-aral, lahat-lahat. Dito guys, dumaan kami dito sa museum ni Cristiano Ronaldo. Kasi taga rito siya. Tumayo siya dyan ng museum niya. Kasi nung kabataan niya, ang hirap niya lang. Tapos nagsikap talaga siya hanggang ganun. Ang number niya talaga sa soccer ay number 7. Lucky number niya is 7. Cristiano Ronaldo. Diyan kami dumaan. Malapit lang kasi yan sa harbor. Nasa lang talaga. So, pabalik na talaga kami dyan, guys. Kasi, na lang, mga 1 hour na lang yan before, na. May hotel na rin dyan si Cristiano Ronaldo. Ang laki niyan, ang laki. Mahal lang ang bayad kung gusto mong pumasok sa museum niya. Mahal din ang hotel niya. Tapos gumawa sila ng parang isda dyan na galing basura sa dagat. Yung mga plastic ginawa nilang isda. Para example sa mga tao na hindi na pwede magtapon ng basura sa dagat. Kasi lahat tayo kumakain ng isda. Kaya mag-ingat talaga tayo guys kung magtapon tayo ng mga basura sa dagat. Hindi na pwede yun. Kasi lahat tayo ay kumukuha ng mga isda sa dagat. Malapit na kami dumating dyan guys. Yan ang barko namin. Tapos, nag-show pa sila bago kami sail away. Pang sail away na yan guys. Mag-cross na kami ng ibang lugar. Nakaparada pa rin ang Pilipinas. Kasi ang mga trabahante dito guys, karamihan ay Asia, Indonesia, at Pinoy. Marami talaga sila. So, gumawa sila dyan ng sail away world tour party. Kasi, mag-cross na tayo ng ibang continent. Ang Portugal kay Europe pa siya. So, mag-cross na kami dyan, papuntang Caribbean. Ilang araw daw yun, 5 days, 5 days guys. Ang layo talaga. So, kaya kailangan gumawa ka ng mga activity mo. Hindi naman ako masyado sumasali kasi minsan kulang na rin ang oras kasi nag-gym. Ang ganda ng Selaway, ang dami nilang mga show pinakita dyan. Nagustuhan ko talaga. Nagpasalamat talaga ako na naka-world tour kami ulit kasi minsan lang talaga sa buhay guys na makagawa ka ng ganun. Hindi ko na imagine na magawa ko, mapuntahan ko lahat ng continent. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa aking kabiyak sa buhay. Lang yan guys, ang mga dyan mag-show.
lahat yan trabahante lang ng barko. Yung nagsiserve, yung naglilinis ng mga kwarto, yung nag-organize sa mga games, sila rin ang gumagawa ng show. Pinapakilala din nila sa mga tao ang mga tao na nagtatrabaho sa loob ng barko. Ang hirap din guys dito magtrabaho sa barko kasi parang sa isang araw 3 beses sila naglilinis ng kwarto. Pag umaalis yung guest sa kwarto, pagbalik mo, ayan, okay na naman ulit ang ang kama mo, malinis na naman ulit. Parang ganun na lang ang trabaho talaga nila. Kaya lang minsan, ganun na nga, ang hirap talaga magtrabaho. Kung sa barko din, parang kagaya ng ilang araw ka nasa dagat, parang nami-miss din nila yung pamilya nila. Oo, na sana malaman ng pamilya na hindi naman talaga easy magtrabaho sa ibang bansa, lalo pa yung sa cruise ship. Kasi wala ka naman masyadong minsan sumasali din sila sa party, pero minsan pagpagod na natutulog na lang din sila. Kaya mahirap din, ang bigat din ng trabaho nila. Ang ganda ng party dyan guys. Ayan, sumali nga ako dyan eh. Sumali ako dyan, parang nagsayaw nga ako dyan eh. Nag-enjoy talaga ako. Kasi minsan ang buhay, hindi mo alam na magawa mo pala. Hindi mo ma-imagine na balang araw pala mangyayari talaga sa buhay na hindi mo in-expect. Never ko yan in-expect. Never ko yan na ging pangarap na ako yung sa world tour. Hindi ko inakala yan. Kaya nang malaking pasasalamat ko na 2 beses pa. Noon pangarap ko lang na makarating ako ng Maynila, okay na ako. Tapos nakapunta ako ng ibang bansa. Yung pinalad pa talaga ako na nagkaroon ako ng kabiak sa buhay na mabait, masipag, marunong umintindi, yun talaga. Kaya ayan, kung hindi dahil sa kanya guys, hindi ko magawa iyan. Kaya ini-enjoy ko talaga. Kahit maliit man o malaki, kailangan mo talagang i-appreciate ang lahat. Dahil hindi naman lahat na nakagawa ng ganyan. Maraming tao yan guys. Tapos ang ganda pa ng view. Sa taas yan, meron yan sila. May mga pool pa dyan. Ang ganda-ganda talaga. Hindi ko ma-imagine. Sana, kung sino man yun gustong-gustong mag-travel, sana magawa nyo rin. Wag lang kayo umasa ng sobra. Kasi para sa inyo pala, darating din talaga pala ang panahon na ibibigay sa inyo. Kasi ako hindi ko pinangarap yan. Dumating lang siya sa buhay ko.
Kaya thank you so much. Sana lahat tayo magawa natin. Yan, nag-sail away na kami guys. Umalis na kami ng harbor. Pero binidyohan ko talaga ang lugar nila para makita talaga na ang ganda-ganda talaga. Super talaga. Hindi ko maano talaga. Yan guys, ay yan ang lotse sinasabi nila, yung pilot ng barko. Kasi sila yun ang nagdadala pa punta sa Pantalan. Kasi hindi pwede na ang barko lang, kailangan yung in every country, meron talagang sumusundo na sila talaga ang nag-guide papunta sa Pantalan. Kasi ang laki-laki kasi naman ng barko, hindi naman siya basta-basta. Sana na-enjoy ninyo ang video